Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Parang Lex, mga illegal na terminal na naman na nasilip ng ating Kilos Pronto team. Kung saan yan, eto, panoorin nyo. Sidewalk o bangketa, sadyang ginawa ng ating pamahalaan upang magamit ng ating mga pedestrian. Pero sa nasilip ng Kilos Pronto, ang iba nating kababayan sadyang matigas lang ang muka at isinasawalang bahala ang kapakanan ng nakararami. Sa may Roosevelt kahabaan ng EDSA, ang mga makakapal na mukhang UV Express driver na ito sa mismong bangketa gumawa ng pila ng kanilang pampaserong mga sasakyan. Ang resulta, ang mga pedestrian wala nang madaanan. Kaya ang sidewalk na para sa mga tao, naging terminal ng UV Express. Ang parker at driver na ito, sa mismong tapat ng no loading and unloading and waiting anytime sign, nagtatawag at nagsasakay ng pasahero. Hindi mawari kung nagbubulagan o sadyang matitigas lang ang mga bungo ng mga driver at parker na ito. Ang malupit niyan, halos isang dura lamang ang layo na naturang terminal sa mga nagtutulog-tulugang MMDA traffic enforcers. Mga sir, aksyonan nyo na ito. Kilos Pronto! Sa Roosevelt. Okay, para sa garang solusyon, makakausap natin si Bong Nebreha, Supervising Operation Officer ng MMDA. Magandang hapon ho sa iyo, Mr. Nebreha. Magandang hapon ho, Sir Ben at Sir Alex, at magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig. Sir, ano lang, dinudulog ho namin ito ho yung mga terminal dyan ho na hindi natin maintindihan. Kung UV ano Express, UV Express ho, ito ho yung kalimitan ho na nare-reklamo. Ano ho bang take nyo rito, sir? Yan ho sa may EDSA Roosevelt. Sir, ito po, meron po kami sa MMDA ng Anti-Illegal Terminal Operations. Actually, under ko po yan ngayon. At araw-araw po kaming sinusuyod po namin yan, magmula Balintawak hanggang sa farmers. Yung, yung pinapakita po natin, yung problema natin po dyan sa bandang Muñoz, meron po dyan, dalawa po dyan, terminal, sir. Actually, 3 po yan. Hindi lang po natin nakikita yung isa dahil nasa likod. Meron pong terminal dyan sa Jackman, at may terminal din po dyan sa Walter Mart sa harapan. At sa likod ng Walter Mart sa Dangay Street, may terminal din po ng mga tricycle dyan, sir. Ano hong magagawa natin dito, sir? Parang cat and mouse lang to. Tago, alis pag nandiyan na kayo. Anong magagawa ho ninyo rito? Ito ba legal, illegal? Declare it now, sir. Ano ho ba? Sir, actually po, ganito po yan, tin-inspect po namin lahat ng mga nagte-terminal, mag-taxi, UB Express, UB Van. Ang napapansin po namin, sir, meron po silang pinapakitang permit sa amin. From? Nagaling po sa Quezon City DPOS. Nako. Ano hong take ninyo dyan, sir? Kung merong ganyan, nasa illegal MMDA ho kayo Di ba? Mas may karapatan ho kayo pagdating sa mga national... Ito, sa may Muñoz to, sa may EDSA Muñoz? Roosevelt. Tama po yan, sir. Actually, nakapag-ugnayan na po kami sa DPOS kasi po nung pina-operate po yan, gusto ko na po, kung ako po tatanungin, gusto ko pasarado yan kasi pag nag-spill over po yan, nag-spill over po sa EDSA, traffic sa northbound natin. Lalong-lalo na sa hapon, Tama kayo, sir. Tama ho kayo. Ngayon, sir, yun nga po, may permit sila. Ang usapan po namin ni Sir Dexter Cardenas, if they will be violating the terms of their permit, nako, pwede po namin i-recommend na ipasarado. Magmula po noon na inoperate po namin yan sunod-sunod, araw-araw, natuto po na po yung mga nandyan, nagdadalawa-dalawa na po sila. Kaya sinasabi po namin sa enforcers, pag yan sumobra sa 2, tikitan nyo na, paalisin nyo na yung pangatlo. Okay. Pero naman, sir, with your yes sir, tama po kayo. Lahat po ng terminal pinag-aaralan na po namin. Actually ito po sa pamumuno ni General Lim at kay Chief of Staff niya na si Sir Jojo Garcia, sinabi na po nila sa akin na pag-aralan na lahat 'yan
tignan nyo na lahat kung anong legal dyan at illegal. At kung meron man silang permit na pinapakita pero nakakahambalan sa traffic, ipasarado na. At makipag-ugnayan na tayo sa local government. Sir Bong, pwede ba ho kayo makipag-coordinate na lang po kay DPOS Head, former General Elmo San Diego? Mukhang kung talaga ba hong binigay nila yan ng opisina ng DPOS, siguro kayo sigurong dalawa mag-usap para at least malinaw ho kung ano ba talaga. Dapat bang linisin ang mga sidewalk na yan? Dapat bang gawing illegal terminal? Yun nga po, sir. Actually, sir, sa Jackman Plaza, for example, yung inoccupy po nila is a private property easement ng Jackman Plaza. Okay. Ang problema lang po nila talaga is dadaan sila yung entry, yung ingress at saka egress nila is sa sidewalk. Okay. Kaya, Naku. Which is ano na yun? Public, ano na yun? po yun, sir. Nakakasagabal po yan. Yes. Lalo na po pag rush hour, marami po taong umaakit at bumababa ng MRT. Sir? Napaka-peligroso po sa pedestrians natin. Sir, may tatanong lang ho ako sa kabatiran ho nakararami. Sino bang mas may kapangyarihan ho? Yung MMDA ho dyan or yung lokal na pamahalaan dyan ho sa mga terminal na yan? Kasi kuminsan ito racket na ho to, livelihood program ho to ng iba dyan sa mga putok sa buhong. Alam naman ho natin, may mga iba ho dyan na kuminsan hawak ho ng mga pulis. Ito mga terminal na ho to, hindi na magmamalaki to kung wala hong nasa likod nito eh. Kaya ako ho, sir, ay sinasabi ko, siguro nandyan si General Lin na yan, ito ho talaga, declare war na ho ito sa mga ganitong klase mga terminal. Nakakasikip ho ng traffic, delikado sa mga tao eh. Kaya ho, nilalapit namin ho sa inyo. Pero ako naniniwala, mas yung malawak yung saklaw ho ng MMDA kaysa sa lokal na pamahalaan kasi kung gagawin ho ng MMDA ng city government ng Quezon, ito ho, pagkatapos magagawa na rin ho sa ibang mga syudad, parang iba't iba ho yung pagdating ho sa mga terminal, sir Sir, makakaasa po kayo sa EDSA. Talaga mong ipapasarado po namin yung mga terminal na yan. Alright. Actually, mapapansin niyo po, sir, siguro marami na rin po nagreklamo sa programa niyo. Meron pong isang terminal dyan ng UB Express sa ilalim ng MRT North Avenue Station. Dyan po sa southbound, pinatignan po sa akin ni General Lim yan. Nakita po namin, inoperate po namin yan. Ang di lang po namin magawa is mapasok dahil private property. Kaya po ang ginawa namin, inoperate namin sa labas. Okay. So, pag lumabas na po yung mga UB Express, saka po namin inuhuli dahil ayun. Umaasa na siguro kami, sir, sa MMDA kung ano pong gagawin ho ninyo dyan. Yes, sir, makakaasa po kayo. Actually, sir, ma-report ko lang po ngayong araw na to, ang anti-illegal terminal operations namin naka-26 apprehensions po yan. Yan. Sir, makakaasa rin ho kayo sa Kilos Pronto. Marami ho talaga nagsusumbong ho sa amin kasi itong mga illegal na terminal, may humahawak ho nito rito eh. Dito lang sa Quezon City, kahit saan, jeepney ho, nakakasagabal ho. Pero kami ho'y umaasa kay General Lim, declare war na ho sa mga illegal na terminal na yan. Kasi nasa likod ho yan, hindi naman ho mga driver eh. May nagme-maintain na ho niyan eh. Mga sigurado na galing sa City Hall o di kaya dikit sa City Hall, yung mga pulis-pulisan dyan, ewan natin, pulis matulis. Ang tawag ko sa kanila. Kaya sir, good luck ho sa inyo. Gusto ho namin makita talaga. Alam po namin ang kinakaharap namin at saka binabangga namin pader sa mga operations na to. Kung mapapansin nyo po, sa tapat po ng Department of Agriculture, ang dami pong jeep dyan sa Quezon City Circle. Pinataboy na po namin kanina umaga yan dahil po talaga nakaka-traffic po sila sa daloy ng trapiko sa lugar na yan. Aasa ho kami sir, we look forward to your talagang ito agarang aksyon. At titingnan na lang ho namin, ha? Good luck. Thank you, sir. Thank you. Ako po yan, sir. Araw-araw po. Alright. Sige, sir. Salamat po. Okay.